Meron ba tayong willingly yours? Yan, yan. Hoy, mga LED boys, gumising na kayo. Lahat na to, nagdadry na tayo. Ito na. Ilang tulong. Meron tayong willingly yours. Meron. Willingly yours. Di ba? Okay. So, yung willingly yours po, ito yung foundation po ng programa namin. At ito po ay para makatulong sa ating mga kababayan na medyo nangangailangan ng tulong. So sa ating mga kababayan no, ng mga rami na pinagdaanan, at siyempre po yung mga kalamidad, yung nagkaroon ng lindol sa Cebu, nagkaroon po ng mga bagyong dumanas tayo ng ganyan, na ito nga nagiging problema ngayon, yung tungkol sa baha. Napag-isipan namin, at napag-isipan ko na ano ba ang pwedeng magawa para sa ating bansa? Ano ba pwedeng gawin para makatulong sa ating mga kababayang nahihirapan ng buhay? Ano bang dapat nating gawin? Ikaw, ano magko-contribute mo? Na kahit wala ka ng sa mundong ito, di ba, meron ka pa rin kabutihang naiwan sa iyong mga kababayan. Alam nyo, kaya ako ito ginagawa. Sabi nyo nga, wala akong alam. Ba't ako tatakbo senador? Ang gusto nyo maraming alam. Maraming alam sa pagnanakaw. Maraming alam sa pag-isa sa kapwa. Kasi ako, wala akong alam sa gano'n. Kaya lang, hindi ako pinalad, pero hindi ako nawawalan pa rin ng pag-asa na makagawa pa rin ng kabutihan sa ating mga kababayan. Di ba? Di ba? Hindi naman ako natalo eh. Actually, sa totoo lang, guided pa nga ako ng Panginoon Diyos. Isipin niyo, kung nanalo ako, madadamay ho ako sa problemang hindi ko naman problema. Baka bago-bago pa lang eh, gagawa ka na ng hindi mabuti. Di ba? Madadamay ka talaga eh. Kaya awa ng Panginoon Diyos, maraming salamat Lord. At ako po ay nandito ulit. For how many months na wala ako sa television, kahit ano pa sabihin nila. Alam niyo, sa totoo lang, marami silang mga sinasabi dati na, Kesyo, wala nang tumatanggap na istasyon dyan. Mayabang yan, ayaw na ng tao dyan. Tapos, may nagsasabi pa, ginagamit ko daw mahirap. Paano ko naman nung gagamitin ng mahirap? Gumagawa nga kami ng tulong at kabutihan para sa mahihirap. Wala naman ako hinihingi sa mga kababayan natin na hihirapan sa buhay. Hindi ba ang ginagawa namin makapagbigay ng saya? Yung mga may problema, lalo-lalo na ngayon sa kabataan, ang iinit ng ulo, nakikita nyo sa news, ang babata pa, puro gulo, nakikita nyo naman, mga hindi na dapat nakikita at nangyayari. Kaya lang, yan ang mundo eh, yan ang totoo eh. Ngayon, naisip ko lang na makabalik at kahit ano sabihin nila, basta sa sarili mo, magandang hangarin mo. Maraming mga sinabi, a lot of words have been said sa akin na hindi na makakabalik yan, walang channel. Hindi nyo naman po alam ang nangyayari. Hindi nyo naman po alam kung sino kumakausap sa akin. Kaya okay lang sa akin lahat yan. Ang importante, makatulog ka na mahimbing at alam mo ang totoo at hindi. Yan ang pinaka-importante, meron kang peace of mind. Ito ho, nagbinigyan pa ako ng sarili kong channel sa Signal, Channel 10, ni MVP, ni Atty. Ray Espinosa, ni Michelle Olaso, at of course, our boss, Ma'am Jane. Alam niyo, itong boss ko na to, hindi siya boss. Gagabayan ka niya, yayakapin ka niya, yaakay ka niya. At gusto niya na bumalik ka sa television. Ano niyo, bakit? Marami naghahanap sa iyo eh. Di ba? Maganda na yung sinimulan mo from ABS-CBN. Alam niyo, ABS-CBN, ang laking bagay po sa akin yan. Diyan ako talaga nabigyan ng pagkakataon. Pinagkatiwalaan ni Boss Gabi, ni Ma'am Charo. Yan po, yung mga taong nagtiwala sa akin, nabigyan ako ng sarili kong programa, yung Wawawi. Yan po, nakapagbigay na saya sa buong mundo. Lalo-lalo po yung mga tiga-TFC, na yung mga nanay, yung mga lola na nag-aalaga ng apo nila, nabigyan natin ng kaligayahan during that time. That was 2005. Nagsimula po ang Wawawi, February 5, 2005. Hindi ko makakalimutan po, isa Saturday, at doon pa lang ho, naramdaman mo na yung tiwala sa iyo ng management ng ABS. Maraming salamat sa ABS dahil marami akong natutunan. Diyan ako tumapang sa buhay. Because there's a competition. Yan importante eh. Lumalabang ka, pagandahin mo. Maganda din sa isang istasyon yung kayo-kayo. Nagpapagalingan eh. Kasi lahat naman kayo, hindi ba, aangat dahil sa pagalingan. Kaya maraming salamat. Natutunan ko. And then,
after nagka-problema, wala na, tapos na ho yun, okay na lahat. Napunta naman ako sa TV5, that was 2010. Yung 2010 na yun, nabigyan ako ng break. Ito pa yung Willing Willie, Will Time Big Time, Wawa Willie, ang daming after 3 years, nawala ako. And then after 2015, no? Cecil, no? Nabigyan naman ng 5, 10, 15. Nagsimula naman po ako sa Kapuso. 5, May 10, 2015. Kaya po yung 5, 10, 15, yun ang unang araw ko naman sa Kapuso, sa GMA. At maraming salamat kay Mr. Dawson, kay Mr. Duabit, of course, sa mga Jimenez family, kay Mr. Philip Yalong, Tito Philip, maraming salamat. At siyempre kay Ma'am Annette, Manat Dawson, na lagi mo ako pinaglalaban dyan. Alam ko hanggang ngayon, kay Miss Joy, maraming salamat. Kaya malaki din pong utang na loob ko sa GMA. At nagkaroon ako ng tahanan. Nung ako po, kung pang OFW lumipat ka ng ibang bansa, lumipat ka ng ibang bahay, na tinanggap po ako at binigyan pa ako ng sariling studio. In fact, para malaman yung totoo, meron po akong renewal. Meron akong renewal po ng kontrata na nagulat sila nung sinabi kong hindi na po ako mag-renew. Kasi po gusto kong tumulong sa isang istasyon na ang hangad ko'y matulungan sila. Dahil nagkaroon po ako ng Will Tower dahil po sa mga Villar family. Kaya gusto ko naman pong ibalik yung aking pasasalamat. Naintindihan naman po ako ng GMA ni Mr. Dawson, kaya natuwa sila sa akin. Naging tapat daw ako sa kanila. Sinukwento ko lang sa inyo kasi bago ako magsalita at bago ako magsimula ng programa, para alam niyo yung totoong istorya. Yung mga nakikita niyo ng mga fake news, o sinasiraan ako, mayabang ako, kung ano-ano, okay lang sa akin yan. Alam ng aking mga dancers, alam ng aking mga kasama, at ang mga naging staff ko, kung gaano naman ako sa kanila. Kung gaano kalbait ang puso ko sa kanila pag nakangailangan. Pero talagang naging stricto lang ako dahil sa mga pinagdaanan ko sa programa. Kaya maraming salamat sa GMA family ko, sa Kapuso na ako hanggang ngayon. Alam ko, bukas pa rin kayo sa akin. At maraming salamat sa inyo. Thank you very much. And siyempre, napunta naman ako ng All TV. Okay? Siya yung All TV, I want to do the best I can sa kanila, matulungan sila. Kaya lang, medyo may problema pa sa transmitter, may ganon. So, wala masyado pang nakakapanood dahil, siyempre, marami pang dapat ayusin. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Binigyan pa rin nila ako ng bahay noon. Pero ito ngayon, mukhang mahirapan na ako umalis dito. At hindi na siguro ako aalisin. Dahil po, nagtayo na po kami ni MVP, of course, ng isa pong kasunduan, isang kontrata, joint venture, ng isang building at isang studio na kami po ay magkasama na doon. Ito po yung Studio W at nandyan po yan sa Pioneer, sa may Sheridan. At ginagawa po, hopefully by January 25, makalipat na po kami dyan. At para yung mga audience na nanay, tatay, lolo, lola, kabataan, lahat, makasama na namin ulit. Okay, magalala, sa mga pag-celebrate ng birthday ko dyan, ako magre-regalo sa inyo this coming January. So, ito po, kumbaga, nag-invest na po ako sa kanila ng panahon, yung aking pong, kumbaga, commitment, yung aking pong konti na iipon, in-invest ko na po sa kanila para kung mapaganda yung studio. Sobrang ganda po ng studio ito. Ito po, state of the art. I'll be honest with you, talagang hindi ko po titipidin to kahit na gumasa ko ng malaki. Mapaganda lang at para yung mga kababayan natin makakita at makapasok sila ng safe sila, maganda, naka-elevator, maganda ang mga toilets, yung hindi sila pababayaan, hindi sila mahirapan sa hagdanan. Pinag-aralan po namin lahat to ng Media Quest, ni Ma'am Jane, ni Masiana, kung paano magiging komportable yung ating manonood. At gusto ko, yung hindi nakakapunta sa Las Vegas, sa ibang bansa, parang nararamdaman nyo, nasa Las Vegas kayo na studio. Ha?